Nitong nakaraan nga mga kalibot ay nagpunta tayo sa napakaganda, napakalamig at napakalinaw na Linaw Cave. Pinuntahan din natin ang libreng paliguan sa Pagnamitan Bridge na pinaniniwalaan na nabagsakan daw ng mga bomba kaya ito nagkaroon ng natural pools. Ngayong araw nga ay tatawid naman tayo ng isla at babalik tayo sa kwentong nakaraan na may napakalaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam nyo ba na merong isang isla sa Pilipinas na minsang tinirhan ng 6,000 refugees dahil sila ay hinuhuli, tinutugis, kinukulong at ang iba nga ay pinapatay ng Communist Party ng China at ng Russia. At dahil walang kahit anong bansa ang gustong makialam sa political relation ng China at ng Russia, walang ni isang bansa ang sumaklolo sa kanila para tulungan maliban sa bansang Pilipinas. Naging matapang ang Pilipinas at walang pag-aalinlangan itong tinulungan ang 6,000 nagmamakaawa na sila ay masaklolohan. At dito sa islang to, sila ay tumira para takasan ang mga bansang may masamang balak sa kanila. Ito ang naging kanilang paraiso at sinabi ng Pilipinas, walang sino man ang pwedeng manakit sa inyo at ligtas kayo habang nandito kayo sa Pilipinas. Ang laki! Ang laki, grabe! Uy! Yan guys, oh! Grabe! Ito guys, oh! Nakakamatay, ano to? Malakas makanan, internet. Kamandag? Kamandag na. Ito guys, yung pinasok natin dito. Talagang motor lang yung pwede makapasok dito guys. Tingnan nyo naman yung kalsada guys, oh. So, ngayon lang mga kalibot nakita ng ganitong cross. Ito raw yung dati nilang pinagtirika ng simbahan nila dito. Pero ngayon puro damo na. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara, sama ka! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalong-lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. So ngayon mga kalibot, meron tayong pupuntahang isla mamaya, yung Tubabaw Island. Bali isa yung guys, merong malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. And ngayon guys, sumanda rin yung jeep natin. Si Jace tulog, si Mami tulog. Yung iba natin kasama nandun sa sala ng bahay jeep natin. And ngayon mga kalibot, dahil tanghali na, diretso muna tayo sa public market ng bayan ng Giwan. Bili tayo ng pagkain natin para sa pananghalian. Tapos hanap tayo ng spot kung saan tayo pwedeng magparking muna, magluto, tapos kumain. And then after nun, tanong-tanong tayo kung saan yung sakayan papunta dun sa Tubabaw Island. Dito pala tayo ngayon guys sa Giwan Integrated Transport Terminal. Ito yung terminal nila para sa land transport at sea transport ng nasabing bayan. Ang Giwan ay matatagpuan sa southeastern part ng Samar Island. Ito ay napapalibutan ng Leyte Gulf at Pacific Ocean. At isa nga ito sa dahilan kung bakit tinawag na surfing capital of Visayas ang kanilang bayan. Ang Giwan ay nasa second class municipality at ito rin ang may pinakamaraming populasyon sa buong Eastern Samar. So bale, parking muna tayo dito guys. Bili muna tayo ng ulam natin.
Tapos tanong-tanong tayo kung saan yung sakayan papuntang Tubabaw Island. Boss, pwede magtanong po? Saan po natin papuntang sakayan papuntang Tubabaw Island? Meron dito? Magkano pong pamasahe? Kapag Ilang paraso kayo? anim po. Ano may madala kayo? Wala. Wala po, tao lang. So guys, medyo may kamahalan pala. 1.5 pag pinakyaw natin. Pero kuya kapag ano lang, pag di namin pinakyaw, magkano po? Pag mamasahe lang. Wala naman masahe. Umaga, wala naman masahe. Wala yata. 40. 40. So kung gano'n mga kalibot, medyo lang tayo sa oras. Dito na rin kami bumili ng ulam namin sa palengke nila. Bumili kami ng 1 kilo ng isdang tamban. Sapat na yan para sa aming lahat. Pagbalik nga namin sa jeep ay niluto na nila ang ulam natin. Habang kami naman ni Jace, patuloy ang pagkatanong namin kung saan ang sasakyan papuntang Tubabaw Island. Sa likod. Pwede magtanong po, meron bang biyahe ngayon papuntang Tubabaw? Meron po kaya ngayon? Tanong mo yun yung verde. Ito po, ito tong green na bangka. Oo, yung kulay na. Okay, salamat po. Okay na. Thank you po. So yun guys, tanong daw tayo dito kila kuya na dispatcher kung meron silang biyahe ngayon papuntang Tubabaw Island. Kaya may biyahe ba ngayon papuntang Tubabaw? Meron tayong biyahe para Tubabaw pero kaalis lang ah. Oo. Anong oras mo sunod na biyahe? And dito guys sa kusina natin nagluluto na si Ramir habang naka-parking tayo dito. Yung nabili natin kaninang tamban, piniprito niya. Yun. So ngayon mga kalibot, dahil alas 3 pa yung dating ng bangka papuntang Tubabaw Island. Time check natin 1:51 PM. So kain muna tayo guys. Ito yung niluto nila, pritong tamban. Tapos dito guys, ginataang sikat-sikat. Kaya tayo. Handa sa labas, may mesa doon. Remember me, I remember you. I've been thinking. Ano po kayo? Kumain po kayo? Marami pong isda. Kaya tayo. Ayun po. Saan po kayo pupunta? No. Saan po? Tatawid po kayo isda? So ito guys, maganda sa ginagawa namin. Pwedeng kada kain namin, iba yung tanawin namin. We're acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think. Sarap, sarap. 'Cause honestly, I don't have no time to wait. So mga kalibot, dahil alas 3 na wala pa yung bangka natin na papuntang Tubabaw. Kasama ko ngayon si Kuya Pandoy. Pupunta tayo doon sa may isang sakayan papunta sa Tubabaw Island. Tingnan natin kung mayroong biyahe para doon tayo sasakay. Ay! Tara! Kasi dito yung tuwiran yun siya, no? Ito guys, yung Immaculate Conception, simbahan ng Giwan. Isa to sa pinakalumang simbahan sa buong Pilipinas. When you're running into dead ends, and everywhere you turn, well, seize the opportunity, live and learn. Hey. Pala yung pinakatrabaho mo doon kuya sa palengke? Nag-ahit ng gulay. Kukunin namin sa theater. Oo. Ng carrots, kukunin namin sinta, bibigyan namin sa palengke. 90. Ito, kapag... Araw-araw naman yung mayroong bagsak ng gulay dyan. Oo. Ayos din pala no? Naka
yung tao. Oo. Balik ka na lang sa terminal. Bigyan kita ng gulay mamaya. O, yan doon. Oh, sige, salamat. Oo. Bibigyan na tayo guys ni Kuya ng gulay mamaya. So, di tayo guys sa anong lugar po ito? Tangay, Lupok. Kampunggo. Kampunggo. Lupok. So, Lupok guys. And dito na yung isa sa sakayan papunta sa Tubabaw Island. Saan po pwede magtanong Kuya? Meron ng biyahe pa papuntang Tubabaw? Balawal. Oo, magkano pong pamasahe? Pag isa la, 50. 50. Kapag marami po, 6, 10. 10 ang isa. May biyahe po ngayon kapag pumunta kami dito. Ayan na yun? Malapit na nga guys. So ito guys, malapit na nga. O, kitang kita dito. Ito na po yun, yung... Pwede ka mag-ikot dyan. Malapit na nga. Oo, mag-ikot ka. Ito guys, 10 pesos lang yung pamasahe papunta sa kabilang isla. Galing tayo kanina, nag-aantay tayo. Ang single sa atin is 1.5 kapag special. Dito, 50 pesos lang. 50 pesos kapag mag-isa lang, special. Oo. So, balik tayo doon guys. Tawag natin kasama natin. Tapos dito tayo sumakay patawid ng isla. Pabalik po kami. Oo, sige. Okay, salamat po. Okay. Ayos. Ayos guys, ayos. Buti na lang nakilala si Kuya Pandoy. So yan guys, balik tayo sa jeep natin. Tapos dito na tayo sumakay. Mura na, malapit. At saka anytime pwede tayo makauwi ng kapag naalanganin tayo sa oras. So yan mga kalibot, lipat tayo doon guys, pack up tayo guys. Doon ay 10 pesos lang ang pamasahe. Sa anytime meron silang biyahe, 10 pesos pamasahe. Special na bang guys, 50 lang. So yung pure gold mirror, diretso mo lang yung diretso yun. Oo. I've heard the rumor, I've heard the talk on the town. They say you're alone, they say that you ain't sound. So ito mga kalibot, si Kuya Pandoy, marami pa siyang gagawin. Sama ka sana sa amin. Salamat Kuya, salamat. Thank you. Dito guys, nag-share muna yung mga kasama natin dito sa loob na to. And silipin natin guys, ano bang meron dito. Ano meron dito Kuya? Lapu-lapo yan. Lapu-lapo? Patingin? Ano nga ano? Yan guys oh. Daming lapu-lapo. Lapu. Uy, may patay. Patay ba? Uy! Yan oh guys. Kasi may lamit pa. Klase na lapu-lapu yan kuya, di ba? Yung klase A. Oo. Dami oh. Dito rin guys sa kabila, marami din. Ang laki. Patay. Kasi namatay. Dito sa kabila guys, meron din. Wow! Ano to? Ano to? Ano? Ito jo, stonefish. Ano, grabe laki. Ito, tingnan nyo, laki. Ito, laki. Ito di mano ka. Namamalo. Hello. Wow, wait. Ang laki, grabe. Uy, uy. Lapit ka. Masakit yan? Ito labas. Uy, blue pa? Yo, may ilaw. Yan guys oh. Grabe. Ito lapas. Ito rin laki. Oh. Ito stonefish. Ito guys oh. Nakakamatay ay ano to. Malakas makanan yung tinik. Kamandag? Kamandag niya. Ito lapas. Saan? Ito lapas. Ano mo na? Grabe laki. Adi ano to? Ito lapas to. Ano pangalan nyo kaya? Nick. Magkano ang kilo nito kuya? Pag binili ito, halimbawa, pag Mura na lang yan ngayon, mga tag 2.5 na lang ang kilo. 2.5 na ang kilo. Per kilo. Ito guys, kung gusto nyo ng lobster oh, 2.5 lang isang kilo. Mura na lang Ito. din yan. Ilang pangit naman ito. Isdang ba to? Saan kuya galing yung mga ano, huli nyo dito? Hindi, galing sa ano yan, galing sa laot.
Bili lang namin yan. Sa laot din. Oh, Ano yung dinadala nila dito sa mga supplier. farm din doon? Hindi, O talagang yan. wild talaga? Oh, wild yan. Oh, grabe no. Ay, ito pa, merong bago. Bagong huli niya yun kaya? Oh, really? Wala, bagong huli. O, tinan mo. Wala, bagong huli. Talaga. Grabe. Wild daw siya, hindi siya farm. Pwede pa huli. Ang galing. Pagkikali tayo. Parang wala, dinadakot lang. Kasi di ako pwede parang magkakadamage yan. Ito. O yan, wala pang 2.5 guys. Pa-flap-flap. Mura lang yan. Ilan? Basta gusto nyo. Ano na dito eh? Wallet ko. So guys, gusto pa sana namin magstay dito kaso kailangan natin umalis, magdidilim na. Balik na lang tayo dito sa ibang araw. Kaya salamat kuya ha. Okay. Balik na lang kami sa ibang araw. Kaya salamat po. Okay. Balik na lang kami dito. So yun guys, 60 pesos, 6 na kami, 10 pesos each. So meron tayong ibang mga kasama guys. Let's win. Let's win. Mga estudyante po kayo? Opo. Araw-araw po kayong bumabiyahe? Opo. Oo. Aga hapon. Aga at hapon. Hapon. So guys, marami tayong kasabay na estudyante. Ito na yung pinaka mode of transportation nila dito, yung bangka. Kasi malapit lang naman. At yung mga ilang minuto po yung biyahe natin? 3 or 5. Mga 5 minutes. 5 minutes? Oo, yan. Malapit lang talaga. Ito na natanong natin na isla? Okay. Wala ko yun. So ayan guys, malapit na tayo dito sa parang port nila. Wala pang 2 minutes, nandito na tayo guys. Malapit lang siya sa pinaka mainland. And makita na agad natin sa port nila na marami nag-aabang na habal-habal. And dito guys, kinokolekta ni tata yung mga bayad. Oy, Ramir, magbayad ka. Bayad kayo. Wait lang po tayo. Yan guys, si Tatay Pablo, siya yung bankero natin today. Thank you, Tay. Salamat po. Galing ano. And di tayo makalibot, kakalapag lang natin sa isla ng Tubabaw. Kalalapag niya, kala ko Kakalapag. And maghanap tayo ng habal-habal dito, papunta dun sa Sarashans. Sa ano po, yung cross? ano? Ay. Magkano po ang ano doon? Punta? Motor. So yan mga kalibot, mula doon kanina sa may port, bumotor tayo papunta rin sa may marker na merong cross ng mga White Russians. And kung makita nyo dito guys, yung kalsada naman dito is maganda na, simentado na. Kaya di na masyadong mahirap yung mga motorista dito. Yun nga lang guys, umuulan na. Sana dito lumakas para makapunta tayo doon na mas maganda kuha natin sa mga lugar. And dito guys, simula na nung tapos yung kalsada. Mahaba to kuya, itong ano na to? Yung kalsada. Ito yung rough road. Hindi tayo basta-basta papasok. Habay ano doon lang na papasokin natin. Ito guys, yung pinasok natin dito. Talagang motor lang yung pwede makapasok dito guys. Tingnan nyo naman yung kalsada guys, oh. Kailangan dito dobleng ingat para di kayo sumemplang. Okay lang kasi hindi madulas ngayon. Pero kung madulas, hindi pwede. Ricky. So yun guys, Kuya Ricky, siya yung isa sa mga sakyan natin ngayon na habal-habal.
Matagal na kayo naghahabal-habal kaya? Tagal na, 9 years na. Tagal na nga rin oh. Tapos ang Yolanda. Isang dekada na pala. Yun nga guys, umuulan na. Ngayon ka, Ate Jay! Yun! Ito na nga guys. Kamusta ang adventure? Iniisip ko pa kung may tinig. Uy, Grabe. nagparetoke ako ng ilong. Tanggal na. Ang nakikita niyong cross dito mga kalibot ay tinatawag na Russian Orthodox Cross na meron 3 linyang pahalang at 1 linyang patayo. Ito ang simbolo ng Russian Orthodox, isang Christian religion. Ang unang linya sa taas ay ang lugar kung saan nakasulat ang initials na INRI. Karamihan sa atin ay binabasa itong INRI. Ang INRI ay Latin word na ang ibig sabihin ay Jesus Nazarenus Rex Judiorum. Nakapag-translate sa English, ang ibig sabihin ay Jesus the Nazarene, King of the Jews. Ang gitnang linya naman ay kung saan ipinako ang mga kamay ni Jesus at ang sa ilalim ay ang footrest naman. Dito guys, kung makikita nyo tong semento na to, ito raw yung dati nilang pinagtirika ng simbahan nila dito. Pero ngayon puro damo na. So umuulan guys, silong muna tayo. So yun guys, umuulan ngayon. So ganito nga ang adventure namin guys. Hindi lahat ayon sa plano. Kasi Pico, sila kuya na sakyan namin sa habal-habal. Tensya na kuya, na-tempuhan pa na pagsakay namin umulan. Yung guys, umuulan. Kita nyo naman yung guys, umuulan na guys. Ito mga gamit natin na electronics. I-plastic muna natin. Ay, umuulan. Ganun pala Ayun nga guys, naging silong na ni kuya yung cross dito. Para hindi sipunin. And buti na lang si kuya meron dalang plastic guys. Wala pa tayong ano dyan, waterproof na lagayan. Hindi pa tayo nakakabili. Wala po kuyang nalahian dito ng ano, ng Russia yung nagpunta sila dito. Wala. Bakit kaya? Baka takot sa mga ano. Baka takot sa kanila. Takot pa sa ibang lahi. Pero ngayon ba? Kasi nga gera nung araw, nung panahon na yun eh. Pa yan. Oo. Ngayon daw pagkakaguluhan. Kung ngayon daw guys, baka pagkaguluhan pa. So yan na nga guys, nagtuloy-tuloy na yung lakas ng ulan. Yun talaga, hindi lahat na ayon sa plano natin. Ngayon guys, dahil basa na rin tayo lahat, balik gagawin natin ngayon guys, kakwento ko na lang sa inyo ano yung konti kong nalalaman dito sa history nitong 6,000 Russians sa pumunta rito sa Tobago Island. Music. Ilang taon matapos ang World War II, merong 6,000 White Russians ang humingi ng tulong sa iba't ibang bansa. Kaso nga lang sa kasamaang palad ay wala ni isang bansa ang rumisponde sa kanilang panawagan. Pero merong bukod tangi na isang bansa sa Asia ang tumulong sa kanila. At yon ang Pilipinas. Bali nangyari dito guys, 1949 after ng World War II, nagkaroon ng gera yung buong mundo. Maraming bomba, maraming aeroplano, maraming tangke. So after ng gera, siyempre yung mga bansa is devastated pa. Walang sumagot sa kanila kasi nga nasa state pa sila na nag-recover pa sila sa World War II. Ano ba nangyari pag digmaan, Tiko? Ano nangyari pag digmaan? Pagka may gera. Barilan. O, barilan. Ano pa, Jay? Patayan. Ano pa, Jay? Pagka may gera. Barilan, patayan, ano pa? Ha? Bombahan. White Russians ang tawag sa grupo ng Russians na kumalaban sa Bolshevik Revolution noong 1917. Ginamit ng Bolshevik Party ang kulay na pula at di kalaunan ang Bolshevik Party ay naging Communist Party. Kaya naman ang ginamit ng White Russians ang kulay na puti bilang simbolo ng pagkalaban dito. Tinawag silang White Russians dahil kulay puti ang simbolo nila. Nang manalo ang Bolshevik Party, maraming White Russians ang tumakas at nagpunta sa iba't ibang bansa. At marami sa kanila ay nagpunta sa China. Nanirahan sila doon ng matagal at nagkaroon ng kanya-kanyang pamumuhay.
at ang iba nga ay tumira doon ng mahigit 2 dekada sa China. Dumating ang World War II at marami sa kanila ang nakaligtas. Kaso nga lang, dumating ang panahon na kinakatakutan nila. At iyon ay ang pagtatagumpay ng Communist Party sa China sa pamumuno ni Mao Zedong. Marami sa mga White Russians ang pinadakip at pinabalik sa Russia. Kaso pagbalik nila sa Russia ay marami sa kanila ang pinahirapan at pinapatay. Kaya naman sa sobrang takot ng White Russians ay humingi na sila ng tulong sa International Refugee Organization para maging refugee sila sa ibang bansa at para iligtas ang pamilya nila at mga mahal nila sa buhay. Ang panawagan nila, "Please save us." Alam kasi nila na hindi na sila mabubuhay ng tahimik at payapa sa bansa ng China dahil sa Communist Party. Nagpadala sila ng mga sulat sa iba't ibang bansa at nagmamakaawa na tulungan sila. Dahil sa ayaw at gusto nila, kailangan nilang lisanin ang bansa ng China sa pinakamabilis na paraan. Dahil walang kasiguraduhan ang magiging buhay nila ngayon sa China dahil nga sa Communist Party na dati ay kinalaban nila. Nung panahong iyon ay kakatapos lamang ng World War II, kaya ang mga bansa noon ay nasa recovery process pa lang dahil sa pinsalang nagawa ng giyera. Wala ni isang bansa ang rumisponde sa panawagan ng White Russians at wala ni isang bansa ang gustong tulungan sila. Walang kahit anong bansa ang pumayag daw, sabi ni kuya nyo, walang pumayag na bansa. Walang tumanggap. Sa kanila. Kasi parang Isipin mo, aampunin sila eh. 6,000 yun, ang dami nun. nagpapaampun sila. Imagine mo, ilan tayo tiko, ngayon magkakasama? 6. I-times 1,000 mo na ulit. Ganun kadami yung mga nagmamakaawa na kupkupin sila. Pero walang tumatanggap Wala. sa kanila. Pero merong isang bansa ang nangibabaw at sumaklolo sa kanila. At yon ang Pilipinas sa pamumuno ni President Elpidio Quirino kahit na sobrang hirap pa ng Pilipinas noong panahong iyon dahil nga sa masamang naging epekto sa atin ng World War II. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na kailangan natin silang tulungan dahil kailangan nila ang tulong natin at walang ibang gustong tumulong sa kanila. Kaya naman, sobrang kasiyahan ang naramdaman ng White Russians nang malaman nila na tatanggapin sila at tutulungan sila ng Pilipinas. Dahil yon ang panahon na kailangan nila ng tulong at walang ibang bansa ang nagbukas kamay para sa kanila. Simula noong February 1949, isa-isa na silang tumakas sa China. Yung iba ay sumakay sa barko at inabot sila ng halos 1 linggo sa biyahe. Ang iba naman ay sumakay ng eroplano. At pagsilip nila ng bintana ng eroplano, namangha sila sa ganda ng Pilipinas dahil napaka-asul ng ating dagat at napakaganda ng mga isla na lalong nagbigay sa kanila ng excitement na tumira dito. Tapos dito sila dinala sa Tubabaw Island. So bakit sa Tubabaw? Marami namang lugar sa Pilipinas na pwede. Ang lugar na inilaan ni President Elpidio Quirino ay ang mga hospital structures na ginawa pa ng mga Amerikano sa nakaraang World War II. At yon ay matatagpuan sa Giwan Eastern Samar at yun nga ay dito sa Tubabaw Island. Tapos dito sa isla na to, meron daw parang ospital pero medical houses yon na tinayo ng mga Amerikano para sa mga sugatang sundalo. Dito ginagamot. Kaya yung 6,000 na yon na mga refugee, dito sila pinapunta ni dating President Elpidio Quirino. Meron na silang mga bahay. Para dito doon na sila titira. Yun nga lang, sa di inaasahan, pagdating ng mga White Russians sa Tubabaw, nasira na pala ang mga ospital dito dahil na rin sa epekto ng giyera. Nalungkot sila pero di sila nawalan ng pag-asa. So ikaw, ano pipiliin mo? Babalik ka sa Ligao Albay, tapos papatayin ka, o mag-i-stay ka dito, mabubuhay ka? Stay dito. Okay. Laking pasalamat pa nga nila dahil nailigtas sila sa kamay ng Communist Party. Ang ginawa ng mga White Russians, nilinis nila ang paligid na maraming damo at puno at gumawa sila ng mga tent house. At yon ay nagawa nila dahil tinulungan sila ng locals na nakatira dito sa Tubabaw Island. Dito sila tumira pero nahirapan sila nung una dahil sanay nga sila sa marangyang pamumuhay nila sa China. Dahil ilang dekada rin silang nanirahan sa bansa ng China.
Pero di nagtagal ay nasanay na rin sila at masaya sila dahil dito sa Pilipinas ay ligtas sila mula sa panganib. At ang sinabi nga ng mga White Russians, hanggat may buhay ay merong pag-asa. Tapos yung mga bata, yung in-interview na ngayon, na which is nasa 80 plus na yata, 80 years old na, ang pakaramdam nila nung nandito sila is para lang sila nagbabakasyon. Tapos nagkaroon sila dito ng school, nagkaroon sila ng simbahan, nagkaroon sila ng ospital. Ang pinakanahirapan talaga sa kanila ay ang mga matatanda. Pero para sa mga kabataan, nagmistulang bakasyon lamang ang pagpunta nila dito sa Tobabaw Island at hindi mo makikita ang kalungkutan sa mga mukha nila. Dahil para sa mga bata, kasama nila ang mga kaibigan nila na para lamang silang nagkakamping ng matagal dito sa isla. Gustong gusto nila ang mga tanawin dito at mahal na mahal nila ang napakagandang sunset dito sa isla ng Tobabaw. Araw-araw ay para naglalaro lamang ang mga bata dito at maaamoy mo raw talaga ang iba't ibang bulaklak na talaga namang napakabango. Iba't ibang propesyon ang bumubuo sa White Russians. Merong pulis, doktor, nurse, engineer, architect, lawyer, teacher, dancer, singer at kung ano-ano pa. Kaya naman di nagtagal ay nagkaroon sila ng community. Nagtayo din sila ng paaralan para makapag-aral ang mga bata. Nagtayo din sila ng police station para mapanatili nila ang peace and order dito sa isla. Gumawa din sila ng dam para sa kanilang water supply. Ang mga binata at dalaga naman ay naatasan na magbantay sa mga maliliit na bata. Ang mga kababaihan naman ay naatasan para magluto ng mga pagkain nila. Bukas palad ding tinanggap ng mga taga-Samar ang White Russians at tinulungan nila itong manguha ng mga pagkain sa gubat at tinuruan ding mangisda sa dagat. Nagtayo din sila ng ilang simbahan sa Tobabaw Island. Araw-araw ay meron pumupunta sa simbahan at tuwing linggo naman ay nagsisimba sila sa pamumuno ni Bishop John. Isang araw ay pumunta si President Elpidio Quirino sa isla para kamustahin ang mga White Russians. Tuwang-tuwa ang mga White Russians. Naghanda sila, nag-prepare ng banda, merong kumanta at meron silang ginawang thank you memorial na may pirma ng mga White Russians. Ito ang paraan nila ng pagpapasalamat kay President Quirino dahil tinanggap sila ng Pilipinas ng walang pag-aalinlangan at pagligtas mula sa kapahamakan. Habang naglalakad si President Quirino sa kampo nila, ay napansin niya mga bakod na nagsisilbang curfew para hindi makalabas-pasok ang mga White Russians. Agad-agad niya raw itong pinatanggal at naramdaman ng mga White Russians na hindi sila iba sa atin. Marami ang nag-iyakan dahil pakaramdam nila ay tanggap na tanggap sila ng Pilipinas at hindi sila tinuturing na mga refugee lamang. Pagkatapos niyang bumisita ay umisip siya ng pagmatagalang solusyon para sa 6,000 refugees kaya nanawagan siya sa ibang bansa sa tulong ng International Refugee Organization. Nanawagan sila sa Canada, Australia, United States, France, Belgium, Germany, Argentina, Paraguay, Santo Domingo at ilang pang mga bansa. Kaso nga lang, merong batas ang United States na hindi ito tatanggap ng refugee na ang nationality ay kumalaban sa kanila. Ang Russia kasi at Amerika ay magkalaban sa nakaraang gera at ang ibang bansa naman ay ayaw talagang tumanggap ng mga refugees. Kaya wala silang ibang choice kundi ang mamalagi sa Eastern Samar habang patuloy ang pakikipag-usap sa ibang bansa. Ang ginawa ni St. John, umalis siya ng Tobabaw Island at pumunta sa Amerika at ang ginawa niya, pumunta siya sa building ng Congress, umupo at nagdasal ng ilang araw. Hanggang isang araw, merong isang senador ang nakapansin sa ginagawa niya at tinanong siya kung anong ginagawa niya. Sa kanya in-explain ang kalagayan ng 6,000 na White Russians sa Pilipinas at nakiusap siya na payagan na ang White Russians na pag-migrate sa Amerika. Kaya noong November 1949, bumisita sa Tobabaw Island si Senator Noland at nag-iwan siya ng pangako sa 6,000 White Russians na gagawa siya ng paraan para makapag-migrate ito sa Amerika. Di maitago ang kasiyahan sa mukha ng White Russians at kitang-kita sa mukha nila ang bagong pag-asa. Pero hindi madali ang gantong proseso dahil napakaraming dapat ayusin at posibleng abutin pa ng ilang taon. Namuhay sila ng masaya at mapayapa sa Tobabaw Island kasama ang mga Pilipino.
hanggang sa nagkaroon din ng magandang community dito. Yung mga Russian is mahilig sa tinapay, tapos di sila marunong manghuli ng isda. So merong mga pagkakataon na gumagawa silang tinapay, tinitrade nila para sa isda or sa ibang mga produkto dito. Minsan ay nagpapalitan sila ng produkto. Bibigyan ng mga White Russians ng tinapay ang mga Pilipino at bibigyan naman sila ng isda at bulaklak ng mga Pilipino. Yung mga Russian, nagtayo sila ng mga school, music school, meron silang teatro dito. Kasi yun sa naging impluwensya nila dito sa Giwan. Kaya marami daw sa taga-Giwan marunong magpiano. At dahil maraming ang professionals na White Russians, tinuruan din nila magpiano ang mga Pilipino. Iniimbitahan din ng mga taga-Eastern Samar ang mga White Russians tuwing nagkakaroon sila ng salo-salo sa bahay nila. Ito ay lalo nagpatibay sa samahan ng White Russians at ng mga Pilipino. At ang naging turingan nila ay parang iisang pamilya. Meron ng isang graduation ng mga Pilipino sa Giwan Eastern Samar at ang choir ng White Russians ang kumanta ng graduation song nila. Nag-perform din sila ng ballet at operas. Hanggang sa dumating ang isang di inaasahang pagkakataon. Nagkaroon ng napakalakas na bagyo at sobrang naapektuhan ang Giwan Eastern Samar. At ito ang bagyong Gloria. At itong bagyong ito ay hindi nila makakalimutan dahil karamihan sa kanila ay hindi pa nakakaranas ng bagyo. Nasira at nagliparan ng mga tents nila at ang iba nga ay nagiiyakan. Sa sobrang takot nila ay naghukay na sila ng lupa para makapagtago dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan. Nung humupa na ang bagyo ay nakita nila ang sira-sirang mga bahay, punong mga nagtumbahan, pati ang mga gamit nila ay nasira din. Nasira din ang tulay na nagkokonekta sa Tubabaw Island at Giwan. Sa sobrang lakas ng bagyo ay halos wala itong iniwan at parang nawalan na naman sila ng pag-asa. Marami din sa kanila ay nagkaroon ng sakit. Ang ginawa ng Pilipinas, nirelocate nila ang White Russians at dinala sa Tacloban City. Ang ilan sa White Russians ay nagpaiwan sa Tubabaw Island at tinulungan nila ang mga Pilipino para itayo ulit ang mga bahay nila. At ito ay lalo nagpatibay sa samahan ng White Russians at ng mga Pilipino. Isang araw ay nakatanggap sila ng napakagandang balita. Naging open na kasi ang ilang mga bansa sa mga refugee at pwede na silang lumipat. Ang iba ay nag-migrate sa South America, Argentina, Paraguay, Santo Domingo, Germany, Belgium, France at Australia. Isa-isa na silang sumakay ng barko papunta sa mga bansang nagbukas palad na rin at ito ay naging panibagong yugto ng buhay nila. Masayang masaya sila dahil magkakaroon na sila ng bagong panimula. Pero marami rin sa kanila nag-iiyakan habang tinatalaw nila ang isla ng Samar at papalayo na sila sa bansa ng Pilipinas. Sa kabila kasi ng kasiyahan nila ay napakalungkot din nila dahil hindi nila alam kung magkikita-kita pa ulit sila ng mga nakasama nila sa isla. At kung makikita pa ba nila ulit ang mga naging kaibigan nilang Pilipino dahil mamimiss daw nila ito ng sobra. Habang buhay daw nilang tatanawin na utang na loob ang pagtulong ng Pilipinas sa kanila at ikikwenta raw nila ito sa mga magiging anak nila at magiging apo kung gaano kabuti ang mga Pilipino. Kaya tuwing taon, maraming White Russians ang nagpupunta sa Tubabaw Island para balikan ang masayang alaala at sinasama rin nila ang mga anak nila at mga naging apo nila. Ito mga kalibot, yung cross na nandito, yung may tatlong linya dito, isa to sa simbolo ng pagstay dito ng 6,000 Russians sa Tubabaw Island. Ayan yung semento rito na natira, ayan yung dating pinagtayuan nila ng simbahan nila. And ngayon naman guys, pupunta tayo doon sa landmark. And sana din na lumakas yung ulan. And dito na tayo guys sa marker, itong United Nations Evacuation Center, Tubabaw, Giwan, Silangang Samar. Tinanggap ni Pangulong Elpidio Quirino ang halos 6,000 refugees mula sa iba't ibang bansa sa kabila ng mga suliraning kinakaharap ng Pilipinas dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, December 31, 1948.
Inilikas ang mga refugees sa Tubabaw upang makaligtas sa pilitang pagbabalik sa Union of Soviet Socialist Republics dulot ng paglaganap ng kilusang komunista. Dumating ang mga unang refugee mula Shanghai, China. China. Enero 1949. Unti-unting tinanggap ng iba't ibang bansa hanggang sa umalis ang huli mga refugee noong kalagitnaan ng 1953. So yun guys, babalik na tayo sa mainland ng Giwan. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck, paycheck, rat race, what's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knows my name. My friends are still